Jaja and Didi. Sabay ipinanganak sina Dodong at Tala. Kung umiiyak si Dodong pagkapanganak, dahan-dahan ang kanyang mga mata at ang isay ang kanyang ilaw. Nang matutong lumipad, inikot kaagad ni Tala ang bawat paligid. May napansin siyang bahay at pumasok siya doon at nakita ang sanggol na si Dodong. Sinubukan siya nitong abutin gamit ang munti nitong mga kamay. Simula ng araw na yon, naging matalik silang magkaibigan. Kapag maganda ang panahon, lagi silang naglalaro sa hardin o kaya'y nagtataguan. Lumikha rin sila ng sariling paraan ng pag-uusap. Pinakikislap ni Tala ang kanyang ilaw at si Dodong naman ay flashlight naman ang kanyang gamit. Walang makapaghiwalay sa dalawang matalik na magkaibigan. Isang araw, inaantay ni Dodong si Tala para sila ay lumabas at maglaro. Ilang araw na rin kasi niyang hindi nakikita si Tala, kaya sabik siya na makita si Tala ulit. Pero hindi talaga dumating si Tala sa araw na yon. Kinabukasan, naghintay pa rin si Dodong at wala pa rin si Tala. Hanggang lumipas ang ilang araw, wala pa ring Tala na dumadating sa bahay nila Dodong. Malungkot na mukha ni Dodong. Nasaan kaya si Tala? Sabi niya sa sarili. Sumilip siya sa bintana. Walang mga alitaptap sa hardin at paligid. Isang gabi, habang siya ay nakadungaw sa kanyang bintana sa kwarto niya, isang mahinang pagkislap ng ilaw ang kanyang natanaw. Kaagad niya itong pinagbuksan ng bintana dahil alam niyang si Tala ito. Tala, saan ka galing? Nasaan ang mga alitaptap? Tanong ni Dodong. Dodong, nagkasakit na kaming lahat. Lumikas na kami paalis sa syudad. Sagot ni Tala habang ubo siya ng ubo. Pero bakit? Anong nangyayari? Tanong ni Dodong. Ikinwento ni Tala kung paano nagsimulang magkasakit ang mga alitaptap. Nagsimula raw ito noong nagputol na ang mga tao ng mga puno, mga sasakyang madudumi ang usok, mga pabrika na mauusok, at mga basura kung saan-saang tinatapon. Halos ubos na ang mga punong kahoy at halaman sa paligid dito sa syudad. Hirap na kaming huminga dahil marumi ang hangin. Madumi na din ang pinagkukunan namin ng tubig dahil sa basura, sabi ni Tala. Dito napagtanto ni Dodong kung ano ang dapat niyang gawin sa paligid. Naalala ni Dodong na masyado nang mainit para maglaro sa labas at nagkakasakit na din ang kanyang mga kaklase. At napansin din ni Dodong na madumi na ang paligid. Suminghot si Tala at inubo. Hindi siya makalipad ng maayos dahil sa hilo. Ayos ka lang, Tala? Uminom ka ba ng gamot? Tanong ni Dodong habang hawak niya si Tala sa kanyang kamay. Ayos lang ako sa ngayon, pero hindi kami pwedeng manatili rito. Mas lalala ang aming sakit, dagdag ni Tala habang umiiyak. Kaya ako dumaan, kailangan naming lumikas sa mas ligtas na lugar, yung walang sisira sa tirahan namin. Nagpaalam na si Tala kay Dodong. Dito ka na lang, baka pwede pa natin ayusin to, sabi ni Dodong. Hindi siya madali, Dodong. May mga taong sarili lang ang iniisip. Hindi sila lumalabas para maglaro sa amin, di tulad mo. Hindi nila kami nakikita. Hindi kami mahalaga sa ibang tao. Sagot ni Tala. Pero, sasagot pa dapat si Dodong, pero napahinto siya sa dalawang alitaptap. Tala, tayo na! Wala na tayong oras. Mga magulang pala ito ni Tala. Paalam, Dodong. Sana magkita pa tayong muli. Pinanood ni Dodong si Tala na lumipad papalayo hanggang sa wala na siyang makitang ilaw. Araw-araw pa rin hinihintay ni Dodong si Tala. Ginawa ni Dodong ang lahat ng makakaya niya para mapabalik ang mga alitaptap. Sinigurado ni Dodong na tama ang paghihiwalay ng mga basura sa kanilang bahay. Itinuro rin niya ito sa kanyang mga kaibigan. Nagtatanim din sila ng mga puno at mga halaman sa paligid para may matirhan ng mga alitaptap dito pagbalik nila. Lumipas ang mga taon. Ipinagpatuloy ni Dodong ang kanyang pangarap na panatilihing malinis ang paligid. Pinili niyang protektahan ang kalikasan at magkaroon ng trabaho ukol dito dahil sa kaibigang alitaptap. Isang gabi, habang siya ay nakatanaw sa labas ng hardin, nakarinig siya ng mahihinang katok galing sa bintana. Isang pamilya na pag-indak ng mga ilaw ang kanyang nakita. Maligayang pagbabalik, Tala, bati ni Dodong nang nakangiti.
Binuksan niya ang bintana para salubungin ang mga alitaptap. Muling lumiwanag ang hardin. Values of the story? Mga bata, maging responsable sa mga basura kung saan-saan nyo ito itatapon. At huwag kalimutang magtanim ng puno at halaman. Thank you for watching. Please subscribe for more videos.